Welcome to Rahadom's Indigenous Peoples Organic Network, otherwise known as Rahadoms. Get connected to my Facebook page, TikTok, and YouTube channel. Please don't forget to subscribe to my channel and press that notification bell for you to be updated to my next upcoming videos. Hindi natin masugpo ang kriminalidad, ang mga illegal drugs, ang korupsyon. Kung tayo mismo, kung ang Pilipino mismo ang siyang pumoprotekta dito at nagbibingihan para ipatupad ang batas. Let's take for example drug addiction. Hindi natin masugpo ang drug addiction sa Pilipinas kung ikaw mismo, na alam mo ang kapitbahay mo, na alam mo ang kamag-anak mo ay nalulung sa droga. Pero binigyan mo to ng protection, ayaw mo itong i-report kasi natakot kang masirang pangalan mo, madamay ka at masira ang integridad ng inyong pamilya. Ito yung problema sa Pilipinas Wala tayong respeto at takot sa batas. Kaya hindi natatakot ang mga violators, mga offenders, mga sumusuway at lumalabag sa batas dahil kinakanlong natin ang mga law offenders. These people are lawbreakers. Sila yung mga nagkasala. It starts from your house. Then you fail to maintain order in your house. It spreads to the barangay. Ito yung problema sa Pilipinas Guns. May kapangyarihan ka kung meron kang guns. May kapangyarihan ka kung meron kang gold. I mean, lots of money. May kapangyarihan ka kung meron kang guns. It takes time for a righteous leader to topple evil like corruption, like drug addiction, and all forms of crime. Kaya, huwag kayong magtaka kung ang Pilipinas ay binansagang mga Pilipinong walang disiplina. Makikita nyo yan sa pagtawid nyo sa mga lansangan. Makikita nyo yan sa pag-observe nyo sa mga traffic rules, sa mga batas ng inyong barangay. Ang batas ng Pilipinas ay hindi para sa mga weak. Ang batas ng Pilipinas ay hindi para sa mga poor. At ang batas ng Pilipinas ay hindi para sa mga taong nangangailangan at nagsisigaw ng hustisya. Unless kayo mismo magdisenyo at mangakong tutuparin ang batas at patupad ito, na kahit kamag-anak mo ang nagkasala sa batas, kahit anak mo pa yun, handa kang ipatupad ang batas kasi gusto mong magkaroon ng law and order sa iyong paligid at sa iyong komunidad. Kaya ang Pilipinas, hindi mo nakitang nagbago ang anyo nito dahil sa ugali ng mga taong nakatira dito. Ang Pilipinas ay nagtataguyod ng unitary presidential form of government. Itong unitary presidential form of government ay pinamumunuan ng 17 na kapresidente. Walang nangyari sa ating bansa, patuloy pa rin tayong pag-iwanan sa ibang mga karating ng bansa. At maliban dyan, maraming mga problema ang kinakaharap ang ating mamamayang Pilipino. From the 16th president ni PRRD, President Rodrigo Roa Duterte, nag-suggest siya ng Federal Parliamentary Form of Government, katawag itong Federal Republic of the Philippines. Subalit from the first to 17th president, except PRRD, Tatay Digong, pinapractice natin ang unitary government na kung saan ito ay sistema ng gobyerno na ang isang kapangyarihan ay nilatag o inilagay sa central government para kontrolin ang buong gobyerno, ang Pamlusong Visayas at Mindanao. For how many years? Ilang taon na nagdaan, nag-suffer ang mga Pilipino sa ganitong klaseng sistema ng gobyerno na walang nangyayari sa kondisyon, sa sitwasyon ng bawat maralitang Pilipino. Pagtuloy pa rin yung paghihirap at mataas ang index ng poverty rate, unemployment, at ang kaso ng corruption, ang kaso ng criminality, katulad ng drug addiction. Ang tanong, hindi ba kayo napapagod sa ganitong klaseng sistema ng gobyerno? Napalit-ulit na lang tayong niluloko at pinagnakawan ng mga kurakot na politiko. Hindi ba kayo napapagod sa ating executive department? Nandoon yung mga cronies at makaoligarkong secretaries at presidente, maliban kay Tatay Digong.
Hindi ba kayo napapagod sa ating Kongreso na doon maraming mga kurakot sa ating gobyerno at magnanakaw sa kaban ng bayan? Pues, kung pagod na kayo, panahon na siguro para magbago ang mga Pilipino. Maliban sa nakasaad sa ating saligang batas that the Philippines is a democratic and republican state and sovereignty resides in the people. Sa taong bayan ang soberenya, ang kapangyarihan para pumili kung ano ang nararapat. Panahon na para magbago ang Pilipino. Kung gusto niyo magbago ang Pilipinas, gusto niyo ba? Maliban sa tanggalin ang presidente at ang kanyang cabinet officials sa executive department, i-abolish din natin ang legislative department at palitan ng federal parliamentary form of government na kung saan equally represented ang mga mamabatas sa ating Kongreso. Sa proposed draft constitution ni Tatay Digong sa kanyang kapanahonan, mayroon pong 18 regions na nabuo at bawat rehiyon ay mayroon pong 2 senador na ilalagay para patas ang representasyon ng ating inihalal dyan sa Kongreso. Maraming magagandang aspito ng Federal Parliamentary Form dahil ang Pilipinas ay isang archipelagic state. Isa itong bansa na maraming isla, Luzon, Visayas at Mindanao at napapaligiran ng dagat at lakes. Ito na yung panahon para sa akin para magkaroon ng tsansang lumago ang Pilipinas pamagitan ng isang parliamentary form of government. Handa ka na ba para sa isang parliamentary form of government? At wakasan na ang unitary form of government na kung saan talamak ang korupsyon at kriminalidad. Ang federalism ay isang federal principle or system of government. Sa Tagalog, ito ay prinsipyong federal or sistema ng gobyerno. Subalit maraming nagtatanong, ano ba ang klaseng federal government ang dapat sa Pilipinas? Ang Pilipinas ay binubuo ng maraming isla, kultura at lingwahe. Ang dapat dito ay isang federal parliamentary form o tinatawag natin na Federal Republic. Ano bang ibig sabihin ng Federal Republic? Ang Federal Republic ay isang federasyon ng mga estado o Federation of States kasama ang isang form of republican government. Ibig sabihin po ng republicanism ay representation o representante. Ito yung sistema ng gobyerno na kung saan mamili tayo ng tao para magrepresenta sa atin. Kaya tinatawag ito na Federal Republic. Sa pinaka-core nito, ang kahulugan sa salitang republic sa matter of reference, isang sistema ng gobyerno. Ibig sabihin, meron tayong isang bansa na govern or dinadala ng isang elected representative. Kasi ang ibig sabihin ng republicanism ay representante. Namili tayo ng tao base sa kwalifikasyon ng isang representante o magrepresenta para sa atin. Sa Pilipinas, angko po ang isang hybrid federal republic dahil po ang Pilipinas ay nagkaroon po ng iba't ibang isla at lingwahe at kultura from Luzon, Visayas, and Mindanao. Subalit maraming nagtatanong, bakit namatay ang federalism sa panahon ni Tatay Digong noong 2021 nung ipakilala ito sa mga tao at sa Kongreso? Ang resulta, natigil ito. Una, kakulangan ng suporta sa mga membro ng Kongreso. Pangalawa, kulang ng pagpapaintindi ng taong bayan kung ano ba talaga ang isang federal republic. Pangatlo, nagdududa ang taong bayan patungkol sa isang pagbabago ng saligang batas. Ito'y hindi magdudulot sa kanila ng kabutihan, subalit ito'y para lang sa ilang grupo, tao o pamilya. Hello mga ka-Tribune friends! Sa vlog na ito, pag-usapan natin ang highlights on the draft recommendations of the Constitutional Committee to revise the 1987 Constitution during sa panahon ni Tatay Digong. Patalakayin din natin ang twin objectives kung bakit natin i-adapt ang federal system of government sa Pilipinas. And lastly, pag-usapan natin ang anong mga coverages dito at ilang federal states dapat mayroon sa Pilipinas. May dalawang napaka-importanting layunin kung bakit itaguyod ang pagbabago ng ating saligang batas galing sa unitary presidential government sa federal parliamentary government. Una, para sa kapakanan ng taong bayan, mapadali ang ganang paglago at maiwasan na ang mga rebellion. Pangalawa, wala po ni isa o grupo o pamilya ang makabenepisyo exclusively para sa proposal ng pagbabago nating saligang batas. Ano bang coverage o nasako ng pagbabago nating saligang batas? Una, ang
ang pinaka-sole coverage ay ang paglipat galing sa kasalukuyang sistema na unitary presidential form to a federal republic parliamentary form. The Federal Republic not only covers the main islands of Luzon, Visayas, and Mindanao, but territories belonging to the Philippines, a historic and legal title. Sabihin, ang Scarborough Shoal, ang Spotless, ang Binham Rice, at ang Sabah ay nakapaligid sa claim na to. Though not explicitly mentioned in the definition of our national territory, but are deemed parts of our country. Pagkatong po ng Constitutional Commission na binuo ni Tatay Digong ng PRRD, meron pong 18 federal states or federated region. Isalin na dito ang Cordillera Administrative Regions na existing, nabuo na ang Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao through an organic law. Ang isla consisting the provinces of Negros Oriental and Negros Occidental. Isa sa pinakakabilis dito ay para i-dismantle na, walain na ang highly centralized unit of governance. Pinadala o tinataguyod pa nung panahon ng mga Espanyol hanggang sa panahon ng mga Amerikano hanggang nagkaroon tayo ng independence noong 1946. Ito po yung mga rehiyon na ilalim ng symmetrical character from regions 1 to 16. Ito po mga regions na to ay mga symmetrical in character. Itong regions 17 to 18 ay asymmetrical character dahil ito'y nabuo na ng unang kapanahonan pa ng mga presidente bago sa mga kasalukuyang presidente. Pagbuo ng mga rehiyon na to, nirespeto po ang kanilang ethnicity, ang kanilang kultura, lingwahe, tradisyon, at sa kanilang distinct identities bilang mga tao. Pagdating natin itong mga regions na to, ito yung una, National Capital Region, pangalawa, Cordillera Administrative Region, number 3, Ilocos, number 4, Cagayan Valley, number 5, Central Luzon, number 6, Calabazon, number 7, Mimaropa Region, number 8, Bicol, number 9, Eastern Visayas, number 10, Central Visayas, 11, Eastern Visayas, 12, Zamboanga Peninsula, 13, Northern Mindanao, 14, Davao Region, 15, Sorsogon, 16, Caraga Region, 17, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, and 18, Negros Island Region. Ito po yung 18 regions na bubuuhin sa ilalim po ng federal government. Tatawagin itong federal states or federated regions. So narinig na natin kung gaano ka-importante ang federal system sa atin para ating labanan ang bagoong bobong Marcos Pilipinas ngayong panahon. Alalahanin ninyo na sa administrasyon ni Marcos Jr., dumami ang kurap, dumami ang buhaya, dumami ang magnanakaw, dumami ang droga, dumami ang adik, dumami ang kriminal, dumami ang krimen, dumami ang mapang-abusong opisyal, dumami ang mahihirap at dumami ang nagugutom. Oh my God! Oh my God! Ito ang mukha sa bagoong Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Bobong Marcos Jr. Imagine, sa kanyang administrasyon, dumami ang kurap, dumami ang buhaya, dumami ang magnanakaw, dumami ang droga, dumami ang adik, dumami ang kriminal, dumami ang krimen, dumami ang mapang-abusong opisyal, dumami ang mahirap, dumami ang nagugutom. Parating nagdudumi, nagtatae ang mga taong halal ang kaluluwa sa ating sistema ngayon. Ang tanong, papayag ba kayo na maging ganito ang Pilipinas hanggang matapos ang kanyang termino? Ito ba yung gusto nyong mangyari? Sitwasyon ngayon? Sa sitwasyon ngayon, ito'y nakakabahala. Kaya nga sa aking recent na mga vlogs, sinasuggest ko ang proposal kasi ito lang yung sagot para matigil na ang mga kalukuhang ginawa ng ating mga politiko. Nagdaan pa yan sa unang presidente hanggang sa 15th president hanggang this 17th president. Except yung 16th president na si PRRD or si Tatay Digong. Kaya nga sa panahon ni Tatay Digong, sinulong yung pagbabago sa ating konstitusyon. Kung gusto niyo talagang mabago ang mukha ng Pilipinas, isulong na natin ang federal form of government or na sinusulong ni Tatay Digong sa kanyang draft constitution through his Constitutional Commission. Tayo mismong mga Pilipino ang magbigay ng katuparan kaysa maghintay pa tayo sa Kongreso na susulong dito. Ang masang Pilipino mismo ang magbigay ng katuparan dito. Ayon sa kanyang Constitutional Committee, meron pa rin tayong legislative. Ang legislative ay binubuo ng Federal Congress
nahati sa dalawang bahagi, ang House of the Senate at ang House of Representatives. Sa Executive Department naman, ang presidente pa rin natin ay nandoon at cabinet members. Sa judiciary natin, meron pong 4 na federal high courts. Kaya parati kong panawagan, kung mag-people power man lang ang taong bayan, lubos-lubosin nyo na lang. Hindi lang pababain yung presidente at ang kanyang cabinet officials. I-abolish na lang din ang Kongreso at magpalit tayo ng sistema ng gobyerno para matigil na tong mga kawatan, mga panloloko at pagnanakaw sa kaban ng bayan at sabay-sabay unlad ang mga rehiyon sa buong Pilipinas. At hindi lang nakatutok sa National Capital Region through the Imperial Manila. Nangyari lang ang mga bagay na to kung papayagan nating bumalik sa pwesto ang mga Duterte. Sila yung maging instrumento sa tuluyang pagbabago ng mukha ng ating gobyerno galing sa unitary presidential system of government to the federal parliamentary system. Nakahanda ka na ba?